Eto mga kabalita, time check po muna tayo. 11:17 na po ng umaga at halos 4 na oras ng bukas ang mga presinto para sa eleksyon ngayong pong araw. At kuha tayo ng update mula kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Magandang umaga po at welcome po sa balita ko. Magandang umaga po, Sir June, Connie, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating programa sa GMA7. Good morning. Good morning po. Good morning. Good morning. Attorney, ano ho ang reaksyon ninyo na sa wakas, di ba? After 3 postponements ng barangay at sangguniang kabataan elections, eto't natuloy na rin sa wakas. Kami po ay nagpapasalamat at nagagalak po dahil ang ating mga kababayan po ay maaga pong pumunta sa ating mga paaralan para bumoto sa kanilang presinto. Hindi lamang po ito sa regular voting namin nakita, kundi po dun sa tatlong pilot projects po namin. Una po dun sa automated elections pilot testing po natin sa Dasmariñas City at dito po sa Barangay Pasong Tamo sa Quezon City, maaga pong nagsidating. Kaya nga po walang aberya, tuloy-tuloy po ang botahan dyan. At lalo po nakakatuwa yung ating early voting pilot testing po sa Naga City at sa Muntinlupa City. Pati na rin po yung mall voting natin kung saan po nagdagsaan po ang mga tao dito po sa malls, pati po doon sa Naga at sa Muntinlupa, yung ating po mga senior citizens, PWDs at pregnant women. Nagagalak po kami na sila po ay nakilahok po ng maaga at buong puso pong sumali dito. Oo, kaya lang attorney, sa paglilibot po ng GMA Integrated News sa ilang mga presinto kanina, napag-alaman natin yung samot-saring mga problema. Kabilang na nga po dyan yung mga pangalang wala sa listahan at hindi humahanap. Tapos meron din tayong mga issue ng napakahahaba na pila po para sa mga senior citizens, buntis, yung may mga comorbidities natin mga kababayan na sobrang hirap na hirap daw. Ano ang ating mga ginagawa as we speak? Una po sa lahat, unahin po natin yung nawawalang pangalan. Kanina rin po may nai-report po sa amin, ang karamihan po ng dahilan nila ay may kasabay daw po silang nagrehistro at yung nakarehistro po na kasabay nila ay nakatala at nakaboto po dito. So pinapaliwanag po namin dito, dapat po siniguro nila na naaprubahan ng Election Registration Board ang kanila pong pag-a-apply. Hindi po porket nag-apply po tayo na pagrehistro sa pagboto ay automaticong granted po ito. Kahit po may stamp pa kayo, kung hindi naman po naaprubahan ng Election Registration Board ang inyong application, be it kulang kayo sa residency, kulang po kayo sa edad, o yung pong lugar na ina-apply ninyo ay hindi po sakop ng itong naturang pong Election Registration Board, maari pong ma-deny talaga ang inyong pong pag-apply. Meron naman din po talaga na nailipat po, sabi po nila, nung nakaraang pong halalan, dito sila bumoto, ganitong presinto. Maari po kasi nailipat kayo ngayon dahil kung matatandaan po natin sa automated elections po, 800 ang botante kada isang presinto po. Ngayon po ay tayo nasa 400 lamang. Kaya po na ay hati-hati talaga at malaki po ang posibilidad na malipat po kayo. Meron din po mga barangay na lumaki po ang ating populasyon. Kaya nadagdagan po ng presinto, maaring wala po ang pangalan dito nyo sa isang presinto, maari naman po nandun sa kabila. Pero sa lahat po ng pagkakataon po na ito, ang hinihiling po namin kayo po ay pumunta sa aming election officer para ma-verify po ano ang estado ng application, kung rehistrado ba kayo o hindi. Tungkol naman po dun sa ating mga senior citizens at PWD. Gaya po ng report po ninyo kanina, talaga pong sinikap ng COMELEC na lahat ng rehistrado po ng mga presinto na may rehistrado senior citizen at PWD ay doon po namin inilagay sa ground floor ng pamahalaan kung kaya pong i-accommodate. Pero meron po talaga mga paaralan po na hindi po kayang mag-accommodate lahat na nasa ground floor. Maari po talaga mailagay sa second or third floor. Pero meron po tayong solusyon dyan. Una, maari po kayong pumunta doon sa mga lugar na yan, nagtalaga po kami ng emergency accessible polling place. Nasa ground floor po yan. Lahat po ng senior citizens, PWDs at persons with disabilities, huwag na po kayong umakyat kung nasa taas ang inyong pong presinto. Doon po kayo sa EAPP, kukunin po ang pangalan niyo, hahanapin po ang pangalan niyo sa inyong presinto. Sa second or third floor, kukunin ang inyong balota, bantay sarado po ito ng mga teachers at watchers, at doon na po kayo boboto sa EAPP. Sila na rin po ang maghuhulog pabalik sa ballot box ninyo ng inyong mga balota. So ilan lamang po ito sa ginagawa po natin. Bukod nga po doon sa early voting hours na ginawa po natin kanina, 5 a.m. to 7 a.m. doon lamang po sa Naga at Muntinlupa para po exclusive sa mga nabanggit na vulnerable sector. I see. Attorney, doon naman sa ating mga nasa red categories na mga lugar, mahigit 300 po yan. Ano na ho ang ating sitwasyon, lalo na sa area po ng Mindanao? May mga nababalitaan na tayo ng karahasan. Tama po, meron po tayong binabantayan ngayon dito po sa Maguindanao del Norte
Ito po specifically sa bayan ng Dato Odin Sinsuat. May dalawa pong may pamamaril po dyan na isa at meron pong mga nagtangka na mga 50 kalalakihan na may mga dalang bolo na papasukin po eskwelahan. Sa pareho pong insidente ay na-pacify po ng ating PNP at na AFP at nahuli po ang perpetrators. Lahat po sila ngayon ay nakakulong at nasasampahan po ng kaso. Dito rin po sa Lanao del Sur, dito po sa Butig, meron din po insidente ng pamamaril at tinitignan po namin ang anggulo. Ito ba ay away panghalalan o away pampamilya? Meron po kasi mga ganong pangyayari na naganap lamang dun sa lugar po na malapit sa eskwelahan. Pero hindi naman po ang dahilan ay dahil sa halalan. Continuing po at developing po ang situation na ito at hinihintay po namin ang final report po ng AFP at PNP. Attorney, ang ganda po nung naging reaksyon ng feedback dun sa early voting. Sana nga, sabi nga ng mga nakausap namin sana ganito rin mangyari sa mga susunod pang eleksyon, Attorney. At ito naman po ang layunin po, Sir June, ng ating early voting. Sa 2025 po, kung sakaling wala pa po talagang early voting law, ay makakaasa po kayo na itutuloy po namin ito, expand na namin nationwide para po mas maraming ma-accommodate na vulnerable sector na kanila lamang po yung oras na yun at wala silang makasabay po. Yun nga lang, nagkaroon ng konting confusion kaninang umaga. May mga senior citizen na pumila dun sa mga lugar na wala pa namang kasama dun sa early voting, Attorney. Tama po kayo. Ang pinakita na po namin, ang pinag-ugatan po nito, yung original po na post ay galing sa Muntinlupa at specific po na inaanyayahan ng mga senior citizens, PWDs at pregnant women sa Muntinlupa City na mag-avail ng early voting. In fact po, pinadalan pa namin sila ng personalized notices. Unfortunately, nung na-share yung post po na yan, lumiit na po at lumabo na yung simbolo ng Muntinlupa na wala na rin po yung heading na ito po ay para sa Muntinlupa City. Ito po yung nagdulot ng confusion. Kaya nga po kami nagpapadala po ng mga kalatas dun sa mga nag-share. At kami rin po ay nag-post na rin na sana po ito po ay ma-isip natin na talagang Muntinlupa City at Naga lamang dahil pilot testing pa lamang po ito. Maraming salamat, COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Good morning po. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.